Sabog. Lupet Sabado, bagong Sabado Cineplex dito lang sa TV5. Action! Laila! Inanunsyo na kahapon ang pag-aproba ng dagdag sahod para sa mga manggagawa na sumisweldo lamang ng minimum wage. Pero konting bad news, hindi pa rin kasi matiyak kung kailan at magkano ang may bibigay. Ina Zara, ikwento mo. Malabo na raw umabot sa Mayo 1 o sa Labor Day ang inaasahang aumento sa sahod ng minimum wage earners. Ayon sa Department of Labor and Employment, mahaba pa ang proseso bago maipatupad ito. 15 araw mula ngayon magsisimula ang mga public consultation at hearing. Doon magdidesisyon ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board kung dapat nga bang umentuhan ang sahod at kung magkano ang dapat na idagdag sa sweldo ng mga manggagawa dito sa National Capital Region. Pero ngayon pa lang inaasahan na ang pag-aray ng mga negosyante. Saan ka ba papanig? Doon ka ba sa may trabaho na medyo mababa ang sweldo? O mataas yung sweldo pero nagsara naman yung kumpanya? We have to strike a balance between the needs of the workers and the ability of the employers to pay. 404 pesos ang kasalukuyang minimum wage at kung ang Trade Union Congress of the Philippines ang tatanungin, 75 peso across the board wage hike ang dapat ipatupad. Kung hindi na nila kayang ibigay yung 75, pag-usapan na lang natin. Dagdagan na lang nila ng non-wage benefits. Kung kaya nila magbigay ng isang sakong bigas or kalahating sakong bigas o kaya free na shuttle service para hindi na mamasaya ang mga manggagawa. Mainam din daw kung maagang ibibigay ang dagdag sweldo dahil hirap na talaga ang mga manggagawa. Pero si Pangulong Noynoy, no comment muna sa issue. Dinidikta ng Presidente yun. There are regional tripartite wage boards that are mandated by law to discuss and to determine the appropriate wage hikes. July 2011 pa dapat pag-uusapan ang sunod na aumento sa sahod. Pero sa resolusyon ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board, nagdesisyon na ang paagahin ang diskusyon. Bunsod na rin ito ng gulo sa Middle East at North Africa. Dagdag pa dyan ang pagtaas ng pamasahe at presyo ng mga pangunahing bilihin. Ina Zara, News 5. Buti na lang at di ulit nagloko ang tren ng LRT-1 kanina. Muntik na kasing manganak ang isang babae sa loob mismo ng tren. Ikwento mo, Cristina Lazo. Kuha sa CCTV ng LRT Line 1 ang pag-alalay kahapon ng 2 gwardya sa isang buntis palabas ng tren sa Libertad Station. Sa Doroteo pa dapat ang baba ng 22 anyos na si Mary Ann Opedra. Papunta siya ng Fabella Hospital para magpa-check up pero di na siya umabot. Ang tren noon huminto rito. Ngayon po, and then po mga segundo lang po siguro, umabante siya tapos huminto uli. Nagsenyas ngayon po yung sa loob ng yung security guard sa loob, yung train escort namin, na meron daw buntis, may kasama po yan asawa niya. May buntis daw po na hindi na kaya. Nakikita po may tubig na umaagos sa dito niya, sa hita niya. Sabi ko, mga minuto lang nito, hihintayin mga nganak at mga nganak to. Kaya sabi ko, dalian natin para baka tayo maabutan dito At kahit rush hour pa noon, naging matulungin naman daw ang mga pasahero. Dito mismo sa Libertad Station, napilitang bumaba si Marian matapos humilab ng matindi ang kanyang tiyan at di na kinayanan pang umabot sa Doroteo Jose Station kung saan sana siya pupunta sa Fabella Hospital. Wala pang 20 minutos matapos isugod sa Pasay City General Hospital, nanganak na si Mary Ann. Mabilis man daw ang mga pangyayari, di raw niya malilimutan ang kakaiba niyang karanasan sa panganganak. Sumasakit na po, pati bewang ko masakit. Kaya pinadala na lang po ako dito ng mga gwardya. Plano ni Mary Ann na pangalanan ang bata ng Liberty Ann, hango sa Libertad Station kung saan siya muntik ng manganak. Cristina Lazo, News 5. Handa na po ang ilang kababayan natin sa Fukushima, Japan na lumikas sa lugar sa darating na linggo. Pero may iba pa rin nagdadalawang isip na lisanin ang lugar. Kung bakit, ikwento mo, Marlene Alcaide. Nakakangiti na si Mary Jane Sumura habang nag-iimpake ng gamit pabalik ng Pilipinas.
Sigurado na siyang kasama siya sa unang batch ng mga Pilipinong ililikas mula sa Fukushima, Japan sa linggo dahil sa lumalalang sitwasyon sa Daiichi Nuclear Plant. Kwento ni Mary Jane, ramdam na ramdam nila ng dalawa niyang anak ang mayat-mayang lindol. Lalo't 40 kilometro lang ang layo ng bahay niya sa nasirang planta. Lindol pa rin ng lindol eh. Kaya natatakot ako eh. Bigla na lang lilindol ng malakas. Siyempre hindi natin alam kung anong mangyayari. Kaya mas maganda na lang doon na lang muna kami sa Pinas. Ang takot niya, baka tuluyang sumabog ang mga palyadong nuclear reactor. Kaya pinahinto na raw niya sa pag-aaral ang dalawang anak at isasama na niya pabalik sa Pilipinas. Kaya malungkot, nagsasama kasi nga maiwan yung aso ko. Sabi ni Mary Jane, dumaan na silang mag-iina sa radiation screening at ang iba pang Pinoy na aalis ng Iwaki. Sa Sabado, 3 oras daw silang babiyahe mula Iwaki patungong syudad ng Fukushima. Doon sasalubungin sila ng mga taga-embahada ng Pilipinas. At sa linggo, tutulak na sila pabalik dito. Pero ang kaibigan ni Mary Jane na si Irene, nagdadalawang isip pa rin kung sasama pabalik ng bansa. Ayaw kasi nitong iwan ng asawang Hapon. Kasi pag kami lang po umuwi, kawawa naman po. Mag-aalala din po kami. Hanggang sa mga oras na ito, umaasa ang Department of Foreign Affairs na madadagdagan pa ang higit 50 Pilipino na nagpalista sa embahada para sumama sa paglilikas sa darating na linggo. Marlene Alcaide, News 5. At 30 ng Marso nang bitayin sa China ang OFW na si Sally Ordinario. April 6, inuwi siya dito sa Pilipinas. Una siyang ibinurol dito sa Maynila at saka ibiniyahe sa Isabela kung saan siya nakatira. Ngayon matapos ang 2 linggo, inilibing na si Sally. Kay Yimson, ikwento mo. Binabiyahe pa lamang ang labi ni Sally Ordinario. Wala nang tigil sa pagagulgol ang kanyang nanay. Ang asawa at mga anak naman tahimik na umiiyak sa sasakyan. Pasado alas 10 na ng umaga nang makarating sa sementeryo ang mga labi ni Sally. Doon, lalo pang bumuhos ang emosyon ng naulila niyang pamilya. Ang ina nga ni Sally na si Edith halos himatayin sa sobrang kaiiyak. Hindi pa rin daw kasi niya tanggap ang sinapit ng kanyang anak. Maging ang kapatid ni Sally na si Sol, di rin napigil ang emosyon habang tinitignan ng kanyang ate sa huling pagkakataon. Nalulungkot kami dahil wala ka na, dahil ikaw ang nagbibigay ng lakas ng pamilya natin. Ikaw ang nagpapasaya sa amin. Kahit anong mangyari, nandito lang kami para sa mga anak mo. Mahal na mahal namin ang mga anak mo. At alam mo rin na mahal ka namin. Isang sulat naman ang alay na panganay na anak ni Sally na si Princess. Mananatili raw buhay sa kanyang puso't isipan ng kanyang ina habang buhay. Salamat sa mga Nailibing na ang labi ni Sally pero pangako ng kanyang pamilya, hindi nila hahayaang kasama niyang malibing ang hustisya para sa kanya. Hindi pipili na yung anak ko na walang pinatay nila, na walang kalaban-laban. Hindi sa kanya, hindi namatay si anak ko. Ay, kaya dapat lang. Maano niya yung hustisya? Mula rito sa Isabela, Catherine Imson, News 5. Formal nang sinampahan ang kasong plunder ni dating AFP Budget Officer George Rabusa ang 15 opisyal ng AFP at 2 opisyal ng Commission on Audit na dawit umano sa bilyong pisong anomalya sa pondo ng AFP. Kabilang sa mga kinasuhan ang 3 hepe noon ng AFP na sina retired generals Roy Simato,